Magandang umaga mga boss! Stress na ba kayo sa mga chikiting na sobrang ini-enjoy ang kanilang mga bakasyon? Okay lang yan. Marami ring makukuha ang mga bata sa paglalaro at panunood actually ng TV. Bagong kaalaman, kaibigan at experience. Parang nag-aaral na rin sila. Kaya naman ngayong umaga ang pag-uusapan natin ay kung ano ang makukuha ng mga bata sa pagkakaroon ng K-12. Para saan nga ba ang dagdag pang 2 taon ng pag-aaral? Hindi ba't papalitan na rin naman ang kurikulum? Likas lang sa atin ang magtanong dahil edukasyon ng mga bata ang nakasalalay dito. At syempre, susubukan naming sagutin ang mga katanungang yan. Ayon sa Department of Education, ang bawat estudyanteng dumaan at nakagraduate sa ilalim ng K-12 program ay merong information media and technology skills, learning and innovation skills, effective communication skills, at life and career skills. Ibig sabihin, hindi lang talinong pang-eskwela ang makukuha ng mga bata, pati mga na kaalaman at kasanayan ay kasamang ituturo. Isa nga dito ang information, media, and technology skills. Isinama na kasi ang information and communication technology sa curriculum. Matututo siyang gumamit ng computer at iba pang makabagong teknolohiya para makakuha ng impormasyon at iba pang kaalaman. Kaya hindi lang puro laro sa computer game si Bunso dyan sa kanto. At hindi ba't mas may advantage ang batang higit pa sa nilalaman ng libro ang alam? Sa dinami-dami ng pwede makuha sa internet, lugi siya kung hindi siya marunong gumamit nito sa matalinong paraan. Siyempre pa, kasabay sa pagkakaroon ng kagalingang gumamit ng technology ay ang pagpapahusay pa sa nakuhang kaalaman. Kaya pati learning and innovation skills ay itinuturo sa K-12. Ang lahat ng bata ay may ganitong kakayahan. Siguradong higit pa sa magandang Pilipinas ang maaasahan natin sa hinaharap. Pero syempre, importante rin na marunong siyang makiharap at makipag-usap sa ibang tao. Kaya nga pinasimulan ang mother tongue-based multilingual education para mas mabilis matutong at magsulat ang mga bata. Mas madali rin silang matututo ng ibang wika. Kaya sa K-12, isinusulong din ang effective communication skills. Mas successful syempre ang taong marunong magbenta sa sarili. At pag pinagsama-sama natin ang mga ito, merong life and career skills ang mga bata pagka-graduate ng senior high school. At hindi lang basta ganyang skills yan, praktikal at tinuturo rin sa K-12. Kaya naman maaasahan natin na alam ng bata kung ano ang gagawin kung magkakaroon ng sakuna. Life skill, di ba? Sa K-12, hindi lang hinuhubog ang bata maging mahusay na mag-aaral, kung hindi isang mahusay at may pakinabang na mamamayan. Ang gandang pangitain para sa hinaharap. Kaya naman tutok lang kayo dito sa Good Morning Boss para sabay-sabay nating tignan ang magandang hinaharap ng Pilipinas. Para sa Good Morning Boss, ito po ang K-12 Kaalaman.